Liga na rin go kung panot, palit na tayong design ng enclosure. Aba, tignan mo yan Hala, sige pa din ang pag-flick ng buhok panot na nga ni. So for today mga Lodi, another series tayo ng Encloscaping. Try natin bigyan magandang bahay to si Rengoku para kahit panot, maganda naman bahay, di ba? Ito na kasi itsura ng enclosure niya ngayon, talagang dugyot. It's time to renovate na talaga kasi pagkakatanda ko October 2024 ko pa to ginawa, so mag-iisang taon na din. Tama lang talaga na palitan na. Tsaka kaya nga pala naka-plastic yung kamay ko, wala akong gloves. Ayoko naman mag-bare hands kasi di ba flick ng buhok yan sa Rengoku. Baka meron sa substrate ang katin yan. Kaya diretso tapo na din tong substrate na to, di na natin nire-recycle. So after malaban ng enclosure, goodas nyo na ulit kaya let's go, Encloscaping time na. So let's start with the background. Nabili ko lang to sa Shopee. Simula ngayon maglalagay na tayo ng background kasi mas maganda talaga tignan pag mayroon Kaso magkaiba ng direction tong dalawang pangit tignan. Putulin na lang natin sa gitna. Kabit muna natin to mas malaking background tapos text natin tong dalawang pinutol. Nako, parang ang pangit Nakalobo yung malaki tapos yung dalawang maliit naka-flat sa likod. Lagyan na lang natin ng magic. Sinalpakan ko lang ng green moss para mukhang nag-crack lang kaso ganun pa rin, halata pa rin. Lagyan na lang natin ng malaking driftwood. So galing nga pala kay Pets Coco friend to. Ito na rin yung magsisilbing hide ni Rengoku, mag-improvise na lang tayo. Lagyan na lang natin ng flat dito sa gilid para magmukhang kuweba tapos dikit na lang natin ng hot glue and then lagyan natin ng green moss. Oh, di ba? May hide na tayo, natakpan pa natin yung palpak na background. Next is substrate, syempre forest bed pa din by Pets Coco friend. Buhos lang natin ng ibuhos, bali 2 kilo nga pala yung nagamit kong forest bed dito. Para kahit papano, makakapag-hukay-hukay pa din talaga si Rengoku. So ayan, medyo pwede na pero lagyan pa rin natin ng design pero sa likod lang para makagala-gala pa si Rengoku sa unahan. So ito na yung last driftwood na ilalagay natin para lang hindi dull yung gitna. Lalagyan din natin to ng green moss. O diba? Medyo nagmumukha na siyang kagubatan din. Next, maglalagay tayo ng grass. Di natin pupunuin ang halaman to kasi mas gusto ng Fireleg semi-arid o medyo dry. Kaya dito lang tayo maglalagay ng mga grass sa isang tabi kung saan malapit dito sa water dish natin. Ganda kahit di hinugasan baka PCF yan. Sunod, pinatungan ko ng topsoil yung forest bed. So ito yung dry area niya tapos yung may mga grass yung magiging wet area. Though di naman na kailangan pero wala lang, parang aangas lang pagkakulay ng kahoy yung lupa, di ba? Para sa final touch, nilagyan ko lang din ng mga leaf litter tapos ito na yung final output natin. Pwede na rin kaysa kanina naman dugyot, di ba? Ang tanong, may magagalaan na naman ba si Rengoku dito? Ayun parang mag-overkill na naman tayo sa design Anyways, moment of truth, ito na bago mong bahay Rengoku, Gora na! Wow, very chill Rengoku simula nung na-realize din na makapag-flick ng buhok. Yan, saktong-sakto lang diba? Maluwag pa, kaya pa nga 10 So finally, after almost a year, na-renovate na natin yung enclosure ni Rengoku. Sana masaya siya. And as usual, parate naman ng Encloscaping natin from 1 to 10. Feedback, suggestion, nandiyan na comment section, lagay lang kayo. So that's it para sa ating Encloscaping for today mga Lodi. Bye-bye.